Kung napapansin nyo, sa ngayon ay marami ng mga pastor, mga ministro, mga ngaral sa iba't ibang sekta ang ngayon umaanib na sa Katoliko. Yung iba ay doon pa mismo pinanganak sa sekta na kanilang pinanggalingan at ngayon ay Katoliko na. At may asosasyon na sila ng mga pastors and ministers from the other sect who were converted to the Catholic Church. At umabot na sila ng hundreds. At isa lang yung dahilan kung bakit sila umanib sa Katoliko. At kahit pa malaki yung alok sa kanila mula sa kanilang mga sektang pinanggalingan para bumalik sa sektang yon, ay tinatanggihan nila at nanindigan sila na manatili sa pagiging Katoliko. Isa lang yung reason dyan, ang katotohanan. Nakita nila ang katotohanan sa pagiging Katoliko, na ang Catholic Church ang nag-iisang one true church na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At ang aral sa Catholic Church ang tanging nasa katotohanan. At alam nila na yung mga sektang pinanggalingan nila ay mga gawa-gawa lang ng mga taong tatag ng kung sino-sino. Yung iba tatag ng mga tatay nila. Yung iba ay mga sektang tatag nila mismo. Iniwan nila at umanib sila sa Katoliko. Bakit? Kasi ang Katoliko ang siyang tunay na iglesyang tatag mismo ni Kristo. Iniwan niya na yung mga bulaan at umanib sila sa katotohanan. So yun lang, and God bless sa ating lahat. Okay, so eto, tuturuan ko kayo how to spot the sulpot na sekta sa pamamagitan ng pangalan ng iglesia na yan or nung sekta na yan. So, halimbawa, pag yung sekta na yan o yung iglesia na yan ay ang pangalan ay Tagalog, ibig sabihin, okay, sumulpot yan after maisalin ang Biblia sa Tagalog. Kung hindi na isalin ang Biblia sa Tagalog, malamang sa malamang ay hindi rin naman ganun ang pangalan ng iglesia nila. Kasi pinulot lang nila ang pangalan ng iglesia nila para ipangalan sa iglesia nila sa Bibliang nakasalin na sa Tagalog. Same goes with English na mga pangalan ng sekta o iglesia. Malamang sa malamang yan ay imbentong Amerikano or imbentong English speakers or imbento ng mga sekta dito sa Pilipinas na under influence ng mga American-made churches din. Okay? Or mga English-speaking churches din. Kasi yung church nila ay pinulot nila sa mga Biblia na nakasalin sa English. Kung hindi na isalin sa English ang Biblia, malamang sa malamang ay hindi rin ganon ang pangalan ng iglesia nila. Gets? At yun ang rason kung bakit hindi Tagalog at hindi rin English ang opisyal na pangalan ng Catholic Church. So yun lang, and God bless sa ating lahat. Okay, ito wala sa Biblia na pinagbabawal gumawa ng mga sacred images. Kasi hindi naman ito mga idols. At ilang beses na naming napapatunayan yan. Sa totoo lang, takot nga yung mga pastor ng mga sektang i-discuss o pagdebatihan yung tungkol sa mga sacred images. Kasi alam nilang natatalo sila. Alam nyo kung ano yung bawal sa Biblia? Okay? Ang bawal sa Biblia ay ang pagtatatag ng sekta. Wala sa Biblia na may pahintulot ang mga Kristiyano o mananampalataya na magtatag ng mga sekta. Sa totoo lang, pinagbabawal ng mga apostol yan na magtatag kayo ng mga sariling sekta nyo. Kasi binabawal sa Biblia ang pagkakabahabahagi. Pero ginagawa nyo. Ang mga Katoliko ay walang nilalabag. Okay? Ang may nilalabag ay yung kayong nagtatatag ng mga sekta. Bawal sa Biblia yan. Kung napapansin nyo, sa ngayon
ay marami ng mga pastor, mga ministro, mga ngaral sa iba't ibang sekta ang ngayon umaanib na sa Katoliko. Yung iba ay doon pa mismo pinanganak sa sekta na kanilang pinanggalingan at ngayon ay Katoliko na. At may asosasyon na sila ng mga pastors and ministers from the other sect who were converted to the Catholic Church. At umabot na sila ng hundreds. At isa lang yung dahilan kung bakit sila umanib sa Katoliko. At kahit pa malaki yung alok sa kanila mula sa kanilang mga sektang pinanggalingan para bumalik sa sektang yon, ay tinatanggihan nila at nanindigan sila na manatili sa pagiging Katoliko. Isa lang yung reason dyan, ang katotohanan. Nakita nila ang katotohanan sa pagiging Katoliko, na ang Catholic Church ang nag-iisang one true church na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At ang aral sa Catholic Church ang tanging nasa katotohanan. At alam nila na yung mga sektang pinanggalingan nila ay mga gawa-gawa lang ng mga taong tatag ng kung sino-sino. Yung iba tatag ng mga tatay nila. Yung iba ay mga sektang tatag nila mismo. Iniwan nila at umanib sila sa Katoliko. Bakit? Kasi ang Katoliko ang siyang tunay na iglesyang tatag mismo ni Kristo. Iniwan niya na yung mga bulaan at umanib sila sa katotohanan. So yun lang. Ang God bless sa ating lahat. Tanong ng mga sulpot na sekta, saan daw sa Biblia nasambahin si Maria? Simple yung sagot yan. Sagot yan wala. Kaya wala kaming aral na sambahin si Virgin Mary. Yung sinasabi namin na, Hail Mary full of grace, the Lord is with you, nasa Biblia yan. Okay? Nasa Biblia yan, nasa Luke 1:28. So, ngayon, ako naman yung may challenge sa inyo. Saan sa Catechism of the Catholic Church na tinuro ng magisterium namin, okay, na sambahin si Maria bilang Diyos. Okay? Kasi pag wala kayong mababasa sa Catechism of the Catholic Church na sinasamba ng mga Katoliko si Maria, ibig sabihin mali ang paratang nyo sa mga Katoliko. So yun lang, God bless ating Guys, meron akong trivia sa inyo. So alam nyo ba na halos lahat ng mga sekta ay iniiwasan nila ipangaral kung ano yung nasa first chapter ng Ebanghelyo ni Lucas. Alam nyo kung bakit? Kasi yung first chapter ng Gospel of Luke ay pumapatungkol kay Inang Maria. So, kaya nila iniiwasan yan kasi kontra sa doktrina nila. Halos lahat ng mga protestante kontra sa doktrina nila ang pagbibigay ng halaga kay Virgin Mary. Okay. Masyado nilang binababa si Virgin Mary. Pero sa Gospel of Luke, mababasa mo dyan kung gaano siya kaimportante at kung gaano siya kahalaga. Okay? Yan ang reason kung bakit masyadong mahalaga si Maria, si Mama Mary sa ating mga Katoliko. Okay? At mababasa po kung gaano siya kaimportante, kung gaano siya kahalaga sa first chapter ng Gospel of Luke na parang iniiwasan ng mga sulpot na sekta. Kaya basahin natin at unawain natin kung gaano kahalaga ang Inang Maria sa first chapter ng Gospel of Luke. So yun lang, and God bless ating lahat. And hello, good morning mga kaibigan at mga kapatid. So magbabasa naman tayo ng Biblia. So may nakapagtanong na ba sa inyo or may lumapit na ba sa inyo na galing sa ibang sekta at nagtatanong kung ligtas ka na ba? So yun, kasi sila daw ay sure na daw na ligtas na daw sila at 100% sure daw sila na mapupunta sila sa langit. So ngayon, paano natin sasagutin pag tinanong ka
na ligtas ka na ba? Kasi marami sa atin na gumaganon-ganon lang hindi sure kung ligtas ba, ganon. So, paano natin sasagutin yan? So, sagutin nyo sila ng verse na ito. Sa, Ikalawang Korinto, chapter 1, verse 10. Tandaan nyo. 2 Corinthians, chapter 1, verse 10. Ito yung nakasulat. Sa Tagalog ito. Okay? Iniligtas niyo na kami sa malagim na kamatayan. Okay? So, niligtas na tayo. Okay? From the danger of death. He saved us. Yan yung nakasulat sa English. Okay? Niligtas niya tayo. Patuloy. At patuloy na ililigtas. Okay? Niligtas niya tayo at patuloy na ililigtas. At kami ay umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas. So, anong isasagot natin sa kanila? Yes, niligtas na kami at patuloy pa kaming nililigtas at kami ay umaasa na patuloy kaming ililigtas pa ng ating Panginoong tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ngayon, paano nila masasabi na 100% sure na sila, na ligtas na sila, and malinaw na nakasulat sa 2 Corinthians 1:10 na kahit na naligtas ka na dahil sa pagpapako ni Kristo sa cross, ay patuloy ka pa niyang ililigtas. Okay. At ang isasagot nila ay syempre ay ang nasa Efeso 2:8. At ano yung nakasulat sa Efeso 2:8 or Ephesians 2:8? Ang nakasulat doon ay you are saved by grace through faith. So yun, ligtas na daw sila kasi may pananampalataya daw sila at naniniwala daw sila, kaya ligtas na daw sila dahil sa verse na yon. Okay, ulitin natin ang nakasulat sa Ephesians 2:8. We are saved by grace, by grace through faith. Okay? Ligtas tayo sa pamamagitan ng grasya or grace through faith. Hindi by faith. Okay? Kundi by grace. At ang grace na yon ay ang pumuno kay Virgin Mary. Ulit, ang grace na yon na nakaliligtas ay ang pumuno kay Virgin Mary sa Luke 1:28. Kaya kung meron man na may karapatang magsabi na siya ay 100% ligtas na, yun ay walang iba kundi si Virgin Mary. Kasi according sa Ephesians 2:8, we are saved by grace. At ang punong-puno ng grasyang yon na nakaliligtas ay walang iba kundi si Virgin Mary. At kung ikaw ay nakatanggap din ng grasya na pumuno kay Virgin Mary, syempre, ligtas ka rin. Okay? Yun yung ibig sabihin sa Ephesians 2:8. Nakatanggap ka nun sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, okay, alalahanin nyo to, in the same author na nagsulat ng 2 Corinthians, tandaan nyo ang verse na ito. 2 Corinthians 6:1. Okay, basahin nyo. Sa 2 Corinthians 6:1, nakasulat doon na ang grasyang natanggap nyo ay pwedeng masayan or pwedeng ma-wasted. The grace that you have received can be wasted. And if that grace that you have received will be wasted, okay, masasayang lang yung grasyang natanggap mo dahil hindi ka na punong-puno ng grasya kagaya kay Virgin Mary, ibig sabihin ay hindi ka pa rin ligtas. Okay? Kasi nga, na-wasted yung grasya na magliligtas sa iyo. Dahil sa hindi ka pa rin ligtas, hindi ka pa rin 100% ligtas kasi masasayang pa rin ang grasya na natanggap mo. Ibig sabihin yan, tama ang nakasulat sa 2 Korinto 1,
Diyos na iniligtas niya kami sa maligam na kamatayan at patuloy na ililigtas at kami ay umaasa na patuloy niya pa ring ililigtas. Okay? Ililigtas pa niya tayong muli. So, yun lang. And God bless sa ating lahat. Brother Mel, so may tanong ako. Paano tayo makakasiguro pag yung relihiyon ay sulpot? So ito yan, yung pinakaunang sign para malaman mo at para makasigurado ka na yung relihiyon na yan ay talagang sulpot or negosyo lang pag ito ay nakarehistro sa Security, Exchange and Commission. Not only the organization under of one religion, kasi may mga organization kasi na under ng religion. Pero pag yung mismong pinaka-relihiyon, yung pangalan ng relihiyon ang nakarehistro sa Security, Exchange and Commission, mind this, yun ay isang sekta na hindi naman talaga relihiyon, kundi isang negosyo. Especially, it was registered as a corporation. Okay. So, yung mga relihiyon before the Philippine government, before the Security, Exchange and Commission, hindi mo marirehistro sa SEC yan. It's because nauna pa sila sa government of the Philippines. So, pag yung mismong relihiyon na, yung buong relihiyon, ay parang nirehistro siya sa Security, Exchange and Commission na parang kumpanya, yung mismong relihiyon, yung mismong pangalan ng relihiyon, yun ay hindi tunay na relihiyon. At ito pa ang isa sa pinakapalatandaan ng relihiyon. Okay. Pag yung relihiyon na ito ay parang negosyo na pinapamana sa anak o di kaya sa apo o di kaya sa pamangkin. Yan yung isa sa mga sign. Kaya mag-ingat kayo sa mga relihiyon na yan. Okay, sa 1 Timothy 3:15. So, malinaw dyan that it is the church, is the pillar and foundation of truth. Yung haligi at suhay ng katotohanan ay ang simbahan o yung iglesia. Okay, so paano tayo nakakasiguro na ang Catholic Church ang pillar and foundation of truth na yon at hindi yung mga sektang rehistrado? Well, simple lang yung sagot dyan. Kasi nung panahong sinulat ang talatang yan sa 1 Timothy 3:15 ay wala pang mga sekta. Okay? Wala pa ang mga sekta nung panahong sinulat yan. Okay? And for the first 1,500 years, alam natin lahat to, na walang ibang Christian church nag-i-exist before the sekta na dulot ng Protestantismo. Walang ibang church noon for 1,500 years maliban sa one Holy Catholic and Apostolic Church. Paano daw yung mga Orthodox? Okay, the Orthodox and the Roman Catholic Church are both one Holy Catholic and Apostolic Church. At si Pope Leo XIV, together with the Patriarch of what we call the Orthodox Church or the Eastern Church, they profess at the same time that they belong in one Holy Catholic and Apostolic Church, the pillar and foundation of truth, at wala doon ang mga Protestante. Walang kinalaman sa one Holy Catholic and Apostolic Church, the pillar and foundation of truth, ang mga sekta na mga sulpot lang. So yun lang, and God bless sa ating lahat.